Sa mapagpalang mga po sa ating lahat. Sa puntong ito ay dumako po tayo sa sentro ng ating pananambahan. Yun nga po ay pagpuputol-putol at tinapay at Panginoon sa sabi. Muli po natin sa riwayan sinabi ng Apostol Pablo sa 1 Corinto Kapitulo 23 hanggang 29 na ganito po ang sinasabi. Sapagkat tinanggap po sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pagkatulo ay dumangkot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ng sarong pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa akin dito. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisino sa pag-alaala sa akin. Sapagkat at tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya ang sino mong kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datangkot siya sa atin ang tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa oras po na ito ang papasalamat ang bawat sa amin, sa buhay kalakasan na aming tagya. Ama, narito ang lakas ng ubas at ang tinapay na walang lukadura na sumusimbolo sa katawan at dugo ng aming Panginoon Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, na ang mga bagay nito ay patuloy na maging kalakasan ng aming pisikal na katawan at ganoon din ng aming mga pagkataong mo. Dalangin namin, O Diyos, na pasmasan mo ang mga bagay na ito at nawa ang bawat isa sa amin na makatanggap nito ay patawarin mo sa lahat ng aming mga kasalanan ng gagawa sa iyo. Pagtibayin mo, Diyos, ang aming mga pananampalataya sa pamamagitan ng mga bagay nito. Ang lahat ng ito ay aming tinadalangin sa tanging pangalan ni Jesus na ang Panginoon. Amen. Dumako po tayo para sa ambagan sa mga banal. Muli po ako babasa sa 1 Corinthians 16:1-2 na ganito po sinasabi, ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal ay gawin din naman ninyong gaya ng inuutos ng mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw sa linggo, ang bawat sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang giniginhawa upang huwag na gumawa ng mga ambagan sa pagpalit. Awitin po natin yung Bringing Natives. Sowing in the morning. Ready? Sing. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the dewy, waiting for the harvest and the time of reaping, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come
sa patuloy na buhay, kalakasan, sa biyaya at pagkupalan namin talaga. Hiling namin, Panginoon Diyos, na patuloy mo po kung kami pagkalooban ng buhay at kalakasan sa mga susunod na araw at linggo upang magampanan namin ang lahat ng aming tungkulin at makapasok sa aming mga trabaho at mga negosyo. Ama, dinadalangin namin sa mga kapatid namin na dito na patuloy mong pag-ingatan sa kabila ng mainit ng panahon ay patuloy mo silang ingatan at palakasin ang pisikal na katawan upang patuloy na ligtas sa araw-araw at tuwing. Idinadalangin namin, Panginoon, at tinataas sa iyo ang mga salapi namin na nakabambagan. Dalangin namin mo, Diyos, na basbasan mo ang mga bagay na ito na siya magamit ng mga kapatid namin na nangangailangan ng pinansyal at din sa pagpapalago ng Ebanghelyo. Ang lahat ng ito aming tinataas at dinadalangin sa tanging pangalan ni Jesus na ang Panginoon. Amen.